Patuloy ang pag-grind ng Koshigaya Alphas sa kanilang ensayo at ginagawa nila ng mabilisan ang pag-build ng kanilang mga plays sa opensa at depensa. Kay Soto nagkaroon na nga rin ng malakasang plays at stats sa kanilang mga tune-up preseason games. Nakikita natin na kaya ng Koshigaya Alphas na talunin ang team ng Iwate Big Bulls at ang magiging hamon sa kanila sa Emperor's Cup para umabot sila sa final round ay ang team ng Sun Rockers Shibuya dahil palaging malakas at magandang laban ang ibinibigay ng team na ito sa Japan B1 B-League. Sa mga naging plays ni Kay Soto ay nagawa niyang maipakita ang pagiging isang dominant big sa loob ng paint at madalas kapag nahawakan na niya ang bola at nakataas na ang kanyang kamay ay wala na ngang nagagawa pa ang mga players na sumasabay sa kanya kung hindi ay manood na lamang sa gagawin ni Kay dahil hindi na nila kayang habulin pa ang galaw ni Kay Soto sa opensa. May hustle nga rin si Kay sa pagpwesto sa loob ng paint at nagagawa niyang mahanap ang tamang posisyon para sa easy basket at kailangan lang talaga na maibigay nga rin kagad sa kanya ang bola kapag hinihingi na niya ito at meron na ngang magandang pwesto. Ang dalawang teams na wala pang talo sa Group B ng FIBA Asia Cup Qualifiers ay magkaharap naman sa second window. Gilas Pilipinas laban sa team ng New Zealand at goal nga ng Gilas na kunin ang panalo laban sa team ng New Zealand. Magandang balita sa atin na healthy lahat ang mga Gilas players natin at aktibo nga rin sa kanilang liga at mother team. At kung magtutuloy-tuloy ang magandang laro ng mga Gilas players natin at healthy lahat ang mga ito, walang injured laban sa team ng New Zealand ay asahan natin ang paghabol ng Gilas sa history unang panalo laban sa team ng Tall Blacks o New Zealand National Basketball Team. Nakita rin natin mula sa FIBA na talo pa nga ni Scottie Thompson itong si Wael Arakci bilang isang point guard dahil na rin sa 9 assists ang average ni Scottie Thompson sa FIBA Asia Cup Qualifiers at si Scottie Thompson ang number 1 sa kategoryang ito. Healthy na nga rin itong si Scottie Thompson, naka triple-double pa nga laban sa team ng Blackwater. Kaya masaya ang mga Gilas fans dahil nag-e-excel o nagpapakitang gilas ang mga Gilas players natin habang papalapit ang second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers at ang gusto lang natin ay sana maging healthy ang buong Gilas players natin para lagi silang kumpleto at masunod nga rin ang original na plano ni Coach Tim Cone na sinasang-ayunan nga rin natin dahil may magandang resulta na nga at naging epektibo talaga na nanalo ang Gilas maging sa top tier teams ng FIBA. Masasabi natin na kaya na talaga ng Gilas na manalo maging sa mga top 10 teams ng FIBA. Magbabalik naman si Carl Tamayo sa Japan at makakalaban nila ang kanyang dating team na Ryokyu Golden Kings para sa preseason game. Magiging maganda ang larong ito dahil na rin sa si Daryl Monroe ang isang import ng LG Sakers at malakas-lakas rin ang import na ito. Papalagan si Jack Coley ng Ryokyu Golden Kings. Kita naman at nasabi ni Carl Tamayo na isa sa dahilan kung bakit nga umalis ito sa team ng Ryokyu Golden Kings ay dahil nga sa hindi gaanong binigyan ng playing time ng Ryokyu Golden Kings itong si Carl Tamayo. Kaya naman may asim ng konti ang magiging laro ng LG Sakers at Ryokyu Golden Kings at asahan natin na ibibigay nga rin ni Carl Tamayo ang kanyang best game dito at ipapakita niya kung ano ang kaya niyang gawin para sa team na nagbibigay sa kanya ng oportunidad. Marami nga rin ang nag-aabang kung saang liga at team maglalaro si Renza Bando. Isa siya sa inaabangan ng mga Filipino basketball fans dahil nga rin sa pagiging athletic nito sa opensa at depensa. Kita naman natin na talagang sarap panoorin si Renza Bando dahil na rin sa hindi ganon kadali ang nagagawa niya sa opensa kagaya ng mga plays na ito at maging sa depensa nga rin ay napapabilib niya tayo dahil nagagawa niyang mabutata ang mga mas malalaking players kaysa sa kanya dahil sa kanyang pagiging athletic na manlalaro. Nagkaroon rin ng magandang performance si Renza Bando sa Jones Cup at dito natin siya nakitang huling naglaro ng official game. Nagsisimula na nga ang Japan B1 B-League maging ang KBL pero posible pa rin nakunin siya ng mga teams sa Japan B1 B-League maging sa KBL dahil open pa rin ang pagkuha ng mga players. Kung hindi naman dito maglalaro si Renza Bando sa dalawang liga na ito ay posible nga rin na maglaro ito sa Taiwan. Kay Soto ang isa sa magiging susi nga rin ng Koshigaya Alphas para makakuha sila ng panalo at kung nagawan talaga ng sistema ni Coach Yanzai ang kombinasyon ni Kay Soto, Jeff Gibbs, Tim Suarez at LG Pick at nagawa niyang mapalakas sa opensa at depensa ay magiging unstoppable nga rin ng Koshigaya sa shaded area. Nasa high level pa rin ang laro ni Kai, nagpakita ng solid plays para sa team ng Koshigaya Alphas sa kanilang mga preseason tune-up games at gusto rin natin ang tibay ngayon ni Kay Soto.